I agree with you. I think nga, I was waiting nga na parang binubuyo lang nina Alan na hindi nila gusto si Cheese, pero technically mas okay nga na si Cheese kasi kung si Win ang nagpe-preside, knowing na wala siyang masyadong alam kung paano mag-preside, I think mas dehado mas magli-lean siya towards the non-technical stuff. Kasi he doesn't know any better. Kaya I think a blessing in disguise na si Cheese pa rin. And I think that's why parang bait lang yun to prove a point na nabanggit mo kanina na hipokrito sila when it comes to the rules. I think that was what Alan and Tia was trying to stress. Yung may tanong kasi dito na, ano bang consequence kung si Cheese ang presiding? Ano naman significance kung si Win ang presiding? Ganito kasi, kung ang standard natin, ano ang tama? Ang tama is si Win ang presiding officer kasi siya yung Senate President. And pag-usapin ng tama, wala na yan kung politically advantageous sa atin o hindi, it doesn't matter anymore. Kasi kung susundin mo yung batas, dapat si Win Gatchalian yan. Ngayon, kung gusto niyo si Cheese ang maging presiding officer, edi gawin yung Senate President si Cheese. Feeling ko talaga in the coming months, may mga marireveal pang corruption yung si Bongbong. Imposibleng wala. Magkakaroon ng breakdown yun sa loob. It will actually crack. And mapupunta na naman sa kanyang eksena kasi hindi niya mapipigilan na mapunta sa kanyang eksena. Kasi pati yung undersecretary na tagapagsalita, agaw eksena parati rin. So, that's true. Sobrang sama nung nangyari kay Auntie Claire. Si Bongbong na mismo ang humarap sa Malacanang press briefing. As in, ako feeling ko, hindi na talaga kinaya ni Auntie Claire yung nangyari sa Canada. O di ba, ang humarap nung pag-uwi ni BBM galing Canada, siya ang humarap sa press. Tapos yung umepal-epal tong si Bongbong na sinabi niya na, ako nga ang nag-expose ng flood control corruption. Kasi kung hindi ko yun mention sa SONA, hindi yan ma-expose. Anyway, meron pa bang gustong umakyat dyan? Ito na si Agustin. Ayan. Hello, Agustin. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, so ang comment ko lang dun sa day one is I think it's very evident na from today probably until the end, the prosecution will just do a lot of performative stuff. I think to your point na manggit mo na nga yan na it tells me na they know they have a weak case, kaya if anything, pipilitin nilang dungisin through public opinion kasi sa tingin nila dun lang sila mananalo. And my fear is na because nga dominated ng majority yung panel, na they really won't or they will disregard a lot of the technicalities na pabor kay Nawala ka, Agustin. Hello, Agustin. Agustin, nandiyan ka pa? Participation Act lang yung kay Raf para may agbag kunwari. Puntos kay Raf. Everything went exactly as how it should, and I think as long as the legal technicalities are respected and honored, I think the progress will be fine. The moment lang na uunahin nila yung non-legality stuff, and I think nilabas na ni Tito Soto yung barahan niya and saying na mag-technicalities kasi alam niya the moment na mag-technicalities,
talo sila. Yeah. So yun, just wanted to give that thoughts, and also to a lot of the people na I know I've been listening to you for several days, as well as with Trixie na people are losing hope. And at the end of the day, we can only keep moving forward. And I think yesterday was a good day one. And then let's see lang what it is, and adjust accordingly. I think that the moment that yun yung ano natin, we adjust accordingly, mahirap talunin kasi parang kahit anong iba to sa'yo, you can adjust. I think ang pangamba lang is always kung one trick pony lang tayo, hanggang dito lang tayo, na if we're thrown a curveball, oo nga, we would think nga na tapos na yan, walang tayong pag-asa. So I just hope that the people see na wag ganun yung mentality. Mentality dapat natin is kahit anong iba to, meron at meron paraan para ma-overcome. And pag yun, then we'll be fine. Yun lang. Peace to you. More power to you, Enthusiast. And thank you very much. Thank you for sharing your thoughts, Agustin. Maraming salamat. Sana hindi magbago yung hindi magbago yung tenor ba ng pag-handle ng impeachment. If this is going to be, if this is how the impeachment trial is going to be handled moving forward. True. Tapos na ang laban. Pero I think I agree with you. I think nga I was waiting nga na parang binubuyo lang nila Alan na hindi nila gusto si Cheese, pero technically mas okay nga na si Cheese kasi kung si Win ang nagpe-preside, knowing na wala siyang masyadong alam kung paano mag-preside, I think mas dehado mas maglilin siya towards the non-technical stuff. Kasi he doesn't know any better. Kaya I think a blessing in disguise na si Cheese pa rin. And I think that's why hindi, parang bait lang yun to prove a point na nabanggit mo kanina na hipokrito sila when it comes to the rules. I think that was what Alan and Tia was trying to stress. Na they weren't really going to contest it till the ends of the earth kasi parang it wasn't the parang the be all end all ng na if Cheese was the presiding officer, wala naman kinaano yun They just want to prove the point na tama ka na pagdating sa kanila, they can take na sana what kind of drama would that make? Pero knowing Alan and Tia, parang that wouldn't have materialized into anything productive then. I think with their statements lang, it proved the point nga na hipokrito nga yung majority with regards to that. Ang ano ko lang is, at what point kaya na pwedeng since nga stenographer ni Cheese si Win, dun katabi niya, I wonder at what point kaya na parang i-overtake niya. Will Win have that courage, or will Win have parang yung parang ma-convince siya ng majority na pag gumanyan si Cheese, entra ka na. I'm anticipating na baka at some point mangyari yun and I hope lang na the defense is ready for that. Anyway, we'll see. Yeah. Actually interesting, no? Parang sa totoo lang, madali lang naman talaga mag-decide Yung may tanong kasi dito na, ano bang consequence kung si Cheese ang presiding? Ano naman significance kung si Win ang presiding? Ganito kasi, kung ang standard natin, ano ang tama? Ang tama is si Win ang presiding officer kasi siya yung Senate President. And pag-usapin ng tama, wala na yan kung politically advantageous sa atin o hindi, it doesn't matter anymore. Kasi kung susundin mo yung batas, dapat si Win Gatchalian yan. Ngayon, kung gusto niyo si Cheese ang maging presiding officer, edi gawin niyo Senate President si Cheese. Gawin siya Senate President. Diba? Yan, sinabi ni Robin yun Oo. Na-surprise nga ako, sinabi pala ni Robin yun na gano'n. Okay, so anyway, may nagtanong kasi no parang
bakit daw sinabi yun ni Robin na si Cheese ang, sabi niya parang kung si Cheese ang magiging Senate President, mag-majority ako. Iboboto ko si Cheese Escudero na Senate President. And I think yung ganong klaseng thinking is basically putting Cheese in a situation wherein kapag ka naging Senate President ka at lumipat sa'yo yung DDS lawyer, you will be somehow indebted to a DDS senator Mhm. kasi hindi ka magiging Senate President kung hindi dahil sa Yeah. boto ng DDS senator. Yeah. Ganyan. So, I mean, politics din eh. people give Robin a hard time, pero they underestimate that he's a smart guy. Planting the seeds na pwede mong balikan if in case may mangyari. That's what, people understand, and the DDH underestimates. Alam mo, may nung lumabas yung TDS na parang meme ni Trump, na-realize, may nagsabi din doon na DDS din daw yung mga nandito na Duterte derangement syndrome. Kaya parang naisip ko nga na huwag na nating DDH sila, i-DDS na rin natin sila. Para talagang magkalituhan na kasi hindi lang sila hater eh. It's like any mention of Duterte makes them, God bless you, makes them deranged. Pero yun nga. I think Ano sila, Duterte obsessed. Yeah. Sila. Oo. Yeah. Lahat na lang ng bagay. DOS, yung utak nila pang version ng DOS. Alam mo yung disk operating system ng 90s. Yeah. Anong may narinig akong magandang term eh. Sila yung dahilan kung bakit may instruction sa shampoo. Basta pa rin, DDH pa rin sila, diehard Duterte hater. Yan ang tawag sa kanila, di ba sino itong, who's this guy? Benayo? Is that Benayo? Joey? Banayo? Lito Banayo. Ginamit niya yung DDH. Sabi niya yung mga DDH. Very, very respected communication strategies. Public relations strategies. Gamit na yung DDH. It's like, kaya huwag nilang palitan. Yun ang tawag sa kanila, DDH. Mga DDH kayo. Diehard Duterte haters. Di ba, diehard Duterte supporters. Hindi kayo haters, diehard Duterte haters. Pero, again, last question na lang. What do you think if, let's say, total, team walkout sila? Pag meron na namang nangyaring ganyan, what's the likelihood na mag-walkout ulit sila? If things may walkout? Pag mag-walkout sila, wala namang mangyayari yung walkout eh. Kasi Vice President yung ini-impeach mo, alam mo, anong gagawin? Lalabas kayo, mag-e-EDSA kayo para bumaba yung Vice President. Yeah, sabagay. I think that, yun yan, natarnish na yung the whole impeachment. Kasi parang, if you think about it, mula nung kay Erap, taon-taon na lang may ini-impeach. Yeah. Alam mo, kuya, ano ba to? Sino ba to? Havoc? Or Cyclops? Si Cyclops ba to? Havoc? Si Cyclops. Alam mo, Scott Summers. Feeling ko talaga, in the coming months, may mga mariribil pang corruption yung si Bongbong. Imposibleng wala. Magkakaroon ng breakdown yun sa loob. It will actually crack. And mapupunta na naman sa kanyang eksena kasi hindi niya mapipigilan na mapunta sa kanyang eksena. Kasi pati yung undersecretary na tagapagsalita, agaw eksena parati rin. That's true. Sobrang sama nung nangyari kay Auntie Claire. Si Bongbong na mismo ang humarap sa Malacanang press briefing. As in, ako feeling ko, hindi na talaga kinaya ni Auntie Claire yung nangyari sa Canada. O di ba, ang humarap nung pag-uwi ni BBM galing Canada, siya ang humarap sa press. Tapos yung umepal-epal tong si Bongbong na sinabi niya na, ako nga ang nag-expose ng flood control corruption. Kasi kung hindi ko yun mention sa SONA, hindi yan ma-expose. Sabi niya.
na binasag-basag siya ng bonggang-bongga ng Gen Z. Na si Kenneth, ano yun? Si Kenneth Talks ba yun? Ayun, na binasag-basag siya ng bongga. In fairness, parang ano siya, girl, ha? Parang alta rin siya, ano? Yes, oo. Alta ba siya? Alta ba yan? I don't know. Pero eloquent si ano, no? Si Kenneth, no? Kasi yung pagsasalita niya medyo may twang. So parang ano to. And ano ha, maayos ang itsura ni Kuya. Ano siya, very presentable, cutie si Kuya. So parang, alam mo yun, pili ko sobrang, parang bata talaga to, no? Siguro mga 19, 20, or 17, or 18, ganyan, 18, 19, 20, or 21, maybe Pili ko college. mid-20s. Mid-20s or ano. Mid-20s. Hindi Oo. ba? Very, at maayos ang paliwanag ni Kuya. Jens. Yes. Ay, sa paliwanag niya. Sabi niya, okay lang na magtanong kayo kung may napakulong. Pero yung magtatanong kayo kung may nagawa. So, ba't di mo pinagpatuloy? Di ba ganyan, in bardagulan mode, kasi social si Kuya eh. In bardagulan mode, ang gusto lang niya sabihin is, may ginawa. So, bakit ka naghintay ng after 3 years bago mo gawin? Eh, meron na ng ongoing na ginagawa. Di ba nga Ba't hindi mo na lang sinising? pinagpatuloy? Ba't hindi mo na lang pinagpatuloy? So, Di ba ba't nga kailangan... sinising nga niya? Sinising si PRRD na di ba nga hindi ang flood ang dahilan daw ng mga flood ano dahil sa kanya. Eh, Pass the blame ulit siya. ganyan na ganyan si Pinoy. Pinoy. Ganyan na ganyan si Pinoy noon. Lahat, pag may nangyayaring anomalya, kapalpakan sa kanyang administrasyon, ang parating niya sinisisi sa may kasalanan. At ang mga tao noon, na-impierna na sa ginagawa niya. Can you imagine, yung mga tao noon galit kay Gloria, kaya nga nanalo si Pinoy eh. Kasi nga, yun ang ano nila eh, galit sila, anti-Gloria. So, siya yung nanalo, kaya siya nanalo. Kung hindi nga siya tumakbo, mananalo nun si Erap eh. Kasi galit yung mga tao kay Gloria. Pero nung mga pinagagawa ni Pinoy, hanggang na-impierna ng mga tao kay Pinoy. At nakisimpatyo na kay GMA kasi parang ako na naman, di ba may mga meme nun sa sa Facebook eh na may yung itsura ni Gloria, ako na naman, parang Anyway, I'm gonna give the floor na to Wak. I appreciate you both. Thank you so much. Good night. Thank you, Agustin. Maraming salamat. Ayan. Anyway, let's go to Wak J. Hello. Hi, ladies. Hello. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Oh, salamat sa pagpapaakyat. Magandang madaling araw. Gusto ko lang mag-comment sa nangyari kanina. Medyo nagkaroon ako ng hope. Kahit pa sabihin na si Cheese yung natin, yung presiding officer. Kasi kahit pa paano parang naging fair naman siya doon sa nangyari kanina. Pero habang nagsasalita si Attorney Sheila, kinikilabutan ako kasi ramdam ko yung pagka-Pilipino. Sa panahon ngayon, bihira na yung maramdaman mo yung ganun eh. Kasi parang feeling ko lagi na lang tayong ganyan na abuso. Pero may tsuri rin kasi ako na baka naman katulad niyan si Marcoleta na napakulong. So parang smoke screen ba yun? Tapos sa bandang huli, kasi di ba sila Cheese naman, tapos sino pa ba yung isa? Si Joel. Parang na-force na lang sila. Pinilit na lang na maging majority. Parang meron silang gaganti ako at babangon ako at dudurugin ko kayo. Mga ganong drama. So, yun lang. Actually, si Cheese, parang ang feeling ko, kasi, okay, fine. Si Cheese kasi ang politics naman niya kasi talaga ever since is yung gusto niya magpaka-independent. Alam mo yon, yung he's trying his best para magpaka-independent. Di raw siya DDS, di raw siya dila, etc. Kasi parang ako tired na ako dun sa ganong diskarte na parang, so sa akin, kapag kapakipakinabang ka sa amin, di good. Kung hindi ka kapakipakinabang sa amin, di bye-bye. Ganun lang kasimple. But, I cannot really trust Cheese na kakampi siya.
I think she's Mm-mm. going to do whatever to further himself. Not because parehas tayo ng pinaglalaban. Alam mo yun, si Cheese, dun siya sa kung saan niya ma-further yung, ano niya, yung political career niya. Ganon. So, sa akin, di kapag ka may result na favorable sa atin, thank you very much, pero hindi kita sasamahan sa lahat ng issues mo. Ganon. Oo, pwede rin yun kasi naisip ko rin sa nangyayari talaga ngayon, yung mga politiko naman siguro napag-iisip na rin nila na ano ba naman 'tong nangyayari sa atin, parang talagang lubog na lubog na. Baka naman sakaling isalba pa nila o yun meron din silang plano, Mm-mm. alam mo yun? Kasi yung ginawa nila kay PRRD nun, 'di ba? Talagang pinagplanuhan yun. Oo. Tapos iniisip ko naman ngayon yung mga medyo matitino pa rin or kahit hindi matino, kahit na nangulimbat, tapos pero parang sobra naman, ganito, nagigipit na tayo. Parang naisip na rin nila siguro gantihan lang natin sa huli, ano lang natin, i-sacrifice natin si ganito para, parang may smoke screen. Tapos sa huli, alam mo yun. So yun lang yung naisip ko. Kaya medyo nagkaroon ako ng hope kanina. Okay. Let's take everything na makakatulong. Mm-mm. Syempre, alangan naman si Chis Escudero. Tapos si Chis Oo, hindi naman. may kinabang sa atin. May pakinabang si Chis Escudero sa atin. Pakinabangan din natin siya. Kung wala siyang pakinabang, tabi rin natin siya, di ba? Tsaka alam naman nila, wala silang mahihita kay VP. Na kahit na ipagtanggol nila siya, si VP ngayon, wala silang mahihita na, sige, okay na lang, kalimutan na lang natin yung ginawa niyo. Hindi. Pero siguro naman, meron pa rin talagang matitinong politiko. Kaya yun yung naramdaman ko kanina kasi yung tapang ni Attorney Sheila kanina. Sabi ko, talaga parang meron pa rin talaga na mga taong alam mo yun? Yun lang. I think, Attorney Sheila is a very good lawyer. Yun eh. It's a very, very good lawyer. So, ayun, good thing para sa lahat ng kliyente ni Attorney Sheila. Oo nga, napabula niya nga yung bibig ni Luistro, nanggidiri nga ako. Sabi ko, wag nang i-close up kasi kadiri. Bakit hindi daw si Kiko nag-preside tanong ng mga kakapwets? Hindi siya binoto ng mga kasama niya sa majority ito, mga kakapwets, no? Magkakalat lang yun. Bakit hindi daw si Kiko nag-preside? Tanong ng mga kakapwets. Kala ba nila nasa itsura ni Kiko ang pagpe-preside ng kaso sa loob ng isang korte? Ayaw sa kanya. Gano'n na kasimple yun. And ang rin yan, kaya siguro hindi si Kiko kaya hindi si Kiko ang pinag-preside. I think kaya hindi siya binoto. Kasi maraming senador gustong mag-hedge. Di ba? How? Kasi pag si Kiko, syempre, pabor, ang magiging ng masyadong anti-Sara yung magiging procedure. Magiging anti-Sara. Ngayon, ang gusto ng siguro yung ibang senador, they would like to open the possibility of voting for acquittal or abstain. Para mas malaki yung, di ba? They get the maximum offer. Ganon. Kasi kung si Kiko, talagang ipapabura, baka nga in-approve niya yung motion ni Luistro alam mo yun, ni Auntie Jerville, diba? So, ito ibang senador, I really think that these other senators na nandyan sa majority, some of them would vote for acquittal. If not abstain. Tsaka
Tsaka baka pag si Kiko kasi baka mag-gaslight ng bonggang-bongga yung mga tao talaga kasi nga obvious na obvious. Well, no, si Kiko kasi parang lamang lang ng isang paligo kay Tito Soto pagdating sa pag-understand ng batas Abogado pa si Kiko ng lagay na yan, ha? Kagaya nun yung sabi ni Kiko na, di ba ang justification niya na, hindi, valid yung amendment kasi pinagbotohan at nung pinagbotohan, wala namang nag-object. Bakla, paano nga may mag-o-object? Violate nyo. Kung sinabi nyo na mag-a-amend kayo ng rules a day before, baka nagsipag-attendan yung mga ibang mga diba, hindi nagkaroon siguro ng boycott. Ang ginawa nyo nga, ninakaw nyo yung special session Hindi nyo nirespeto yung sarili nyong rules when it comes to amending your own rules. Diba? Sabi niya, hindi, kasi pinagbotohan naman namin to. Nung pinagbotohan namin to, wala namang nag-object. Malamang walang mag-o-object kasi nga, hindi, binoykot nga yun ng minority nung grupo ni Cayetano at that time. Pero kung sinabi nyo na mag-a-amend kayo ng rules days before or at least one plenary session, one day before the plenary session or during the di ba naman iba yung naging storya natin ngayon. Parang nakakaloko lang rin tong si Kiko Pangilinan. Ayun. Anyway, anything else, Wak? Yun lang. Nakakatawa naman, nakaakyat ako. Nabit ko kayo. Nakikinig lang ako sa inyo dati. Ay, fangirling. Okay. At Salamat. Hindi mo nakakatawa, diba? Salamat. Okay. Thank you, Wak J. Maraming salamat. Hello, Bye-bye. Neo. Hello. Ayun, medyo wala akong boses simula nung last week pa. Sabi ko, hindi ako makaka-attend ng rally nun So, yung... tinrang kaso ka? Hindi ko alam, parang ang tagal mga 2 weeks na ata So, ako pakasaba ako with ata. Ewan ko. Hindi naman monkeypox yan. Hindi naman. Hindi naman. Pero medyo okay naman na ngayon. Yung lalamunan lang ko lang medyo hindi maganda. Pero anyway, yun nga. Yung kanina siguro yung take ko na lang siguro kay Cheese, siguro i-treat na lang natin siya as transactional, kumbaga. Parang kailangan natin siya i-treat as transactional kasi hindi natin siya pwedeng i-treat like parang ikaw nandito ka sa amin so you're one of us. Hindi kasi at the end of the day ang interest naman niya yung yung papanigan niya. So we will just have to treat Cheese as a transactional rather than a typical or traditional ally, kumbaga. Yes. I'm not going to put my money on Cheese Escudero. Yeah. Sorry. Yeah. Kumbaga parang depende lang, parang kagaya ng sinabi ni Jervil, ni Auntie Jervil kanina, para by ang tawag doon, by article daw. Kumbaga kay Cheese tayo, kumbaga by points, parang gano'n, by points tayo. Pero kumbaga yung kanina may medyo nakaka-embarrass lang kasi dalawa sila doon sa podium. Si Cheese tsaka si Win. Although si Win mukha siyang manikin doon sa gilid. Tapos pangit yung ginawa ni Win Gatchalian. I mean, whoever binola nila si Win Gatchalian na mag-Senate President tapos umayag naman si Ungas. Kasi hindi naman mapanindigan. Feeling ko napaka kasi yung kung matatandaan niyo yung mga nangyari before nung time nung hawak mo ni Cayetano yung Senate Presidents. Kumbaga parang desperate yung move nila to put Win Gatchalian as a Senate President. Hindi nila pinagplanuhan yun. And then dumating na lang dito sa time na to na hindi man lang nag-usap kung paano i-amend yung rules regarding doon sa pagpe-preside nung impeachment. So kumbaga at a level nung sa kanila medyo messy,
Pero the way naman hinandle ni Cheese yung kanina, yung kudos din naman sa kanya for that, yung impeachment proceeding kanina, medyo okay naman din. Sana maging consistent lang talaga siya doon. Yun Yun talaga. yung abangan natin. Is he gonna stay that way for the entire proceeding? Pagkatapos, kasi syempre, ano to Malacanang sanctioned Senate to So, Ayun, yun nga, magiging fair. Hanggang saan siya magiging yun nga yung nabasa ko yung Senate of the President. So, yun yung, at saka, yung siguro sa part na lang din natin, kasi, we know naman yung nagiging role ng media ngayon dito, di ba? Anything na kung ano yung iba yung nakita natin doon sa proceeding, yung pag pinanood mo yung live, and then iba rin yung lumalabas pagkadating sa news clip after na ng impeachment proceeding. So kumbaga, if ever mayroong mga narrative na biglang i-twist yung media, so kumbaga, syempre bilang mga trabaho natin rin mag-push back and to correct na hindi ganyan pag may nakita tayo na hindi ganyan yung pinag-usapan kanina, ito yung pinag-usapan kanina, ito yung sinabi kanina, ito yung ni-raise kanina na point, bakit yan ang binabalita ninyo sa mainstream. So kumbaga, syempre doon nagkakaroon ng isa rin sa magiging parang critical battleground din dito bukod doon sa impeachment court, yung narrative yung landscape ng media at saka ng social media. Doon naman papasok yung mga keyboard warrior Kumbaga, yun naman yung magiging role natin. And dapat rin maging vigilant rin tayo at the same time. Kung lalo na ngayon, yung mga allies rin doon sa Senate is iniisa-isa rin. Agay kanina nga yung kay Marcoleta. Pero nagulat din lang ako kasi nag-motion si Raffy Tulfo na kung pwede daw yung motion niya to kahit paano mag-attend via remote or online. Parang medyo ako doon kasi sabi ko, wow, medyo nagkaroon ka ng amor bigla. Biglang nagko-compassion sa kanyang mga no? Doon ako nabulaga kasi ang alam ko yung unang nag-motion niya si APC. So parang APC. Sabi niya at least kahit paano. Alam mo, tingin ko bumabawi siya dyan. Kasi nasira, it was Erwin, di ba? Yung nagsalita na si Erwin yung nagsabi na mag-move on na tayo sa flood control, di ba? Oo. Ang daming mess ni Erwin actually. Ang daming nagalit sa kanya dun sa TikTok. As in, sobrang daming nagalit sa kanya sa TikTok. Tapos, to the extent na meron pa talagang nagka-campaign na unfollow Erwin, unfollow Raffy, ganyan-ganyan. Yung mga nabudol raw sila ni Raffy Tulfo at ni Erwin Tulfo, ganyan-ganyan. So, kumbaga yung hate, bumababa na hanggang dun sa masa levels. Biruin mo, pati yung masa, hinihate na sila na talagang, ito fan talaga nila to mga yun talaga. Ito ng bongge. So, I think na-realize na nila ni Erwin Tulfo na sobrang dami ng bad trip sa akin. So, gagawa muna ako na mabuti. Yun nga Gagawa muna ako na mabuti pampatanggal bad shot. Oo. Pero meron rin akong tanong kasi medyo, ewan ko medyo nagugulan pa ako kasi if ever man i-grant nila yung motion or yung request na paatinin yung mga senators na currently being detained like si Jinggoy at si Marcoleta, or if ever meron silang mga additional senators na ipakulong, ang tanong ang di ko lang sure, hindi ba sila pwedeng mag-participate like mag-intervene or kagaya ng typical na ginagawa ng isang senator judge, like mag cross-examine or mag-interpolate kumbaga doon sa mga magiging witnesses or doon sa magiging ipe-present ng mga evidence. At the same time, pagdating sa botohan, allowed ba silang bumoto or hindi ba sila pwede bumoto? O baga ang magiging role lang nila is participation pero pagdating ng huli botohan, excluded sila. Sila yung mga naka-detain niya. Naka-detain na senator. I think during the trial kanina, ang napag-usapan nila is di-discuss nila in a separate session yung
kung paano nila iti-treat yung mga detained senators. Oo. Ganun. Kasi kanina, di ba, in-emphasize na nga ni Cheese na 2/3 of all Senate members. So, kumbaga meaning 16. 16 pa rin. Oo. Kumbaga, we already take it talaga na yun eh. Kumbaga, yun na yung final. Pero ako kasi, meron pa rin ng parang at the back of my mind, may nagde-devil's advocate pa rin sa utak ko na. Oo, sasabihin nila yan na okay 16. But somehow they have something in their own deck of cards na parang baka mamaya baluktutin na naman nila to. Meron na naman silang gawing shenanigans dito na kagaya nga no na two-thirds of all members, pero dahil detained yung dalawa, hindi sila pwedeng bumoto. Parang yun ang medyo may onting duda ako. Pero kumbaga, yun nga, sana nga panindigan nila yung in-emphasize kanina doon sa impeachment. Paano kung magbago isip ni kaya nga bullshit yung pag-change ng presiding officer to someone else. Kasi paano kung i-change nila si Cheese Escudero in the middle of the trial? Pagkatapos bago na yung presiding officer. Tapos yung bagong presiding officer sasabihin niya, "Uy, iba na yung 2/3." Ayun nga eh. Kaya nga di ko nga rin may dapat nga kung ako lang opinion ko lang kung ako lang yung tatanungin. Dapat pag nakapag-set na kayo ng presiding minister doon, preside nung impeachment trial, dapat nakalak na yun. Huwag nyo nang baguhin yun, di ba? Kung ako lang yung tatanong. Dapat nga yung presiding officer, Senate President. Yun na nga, isa pa nga yun eh. Kung Senate President yun, at wala nang bago-bago. Kung sino i-elect yung Senate President, siya ang presiding officer, period. Di ba? Yun nga eh. Kaya nga, marami tayong kailangan bantayan. Marami tayong kailangan abangan. And syempre, expect na natin, kagaya nga nung sabi ni Sas, maraming mga curveballs that will be thrown or bigla na nalilito along the way. And ako baga medyo mahaba-haba ito kasi kailangan natin mag-prepare. And at the same time, yun nga, although mahaba na yung tinahak nung nung cost natin, mahaba pa rin tatakbuhin natin. Pero kumbaga malapit na rin tayo kasi na tayo papunta na tayo sa 2028 and then wag lang tayo mapapagod or kung mapagod man tayo magpahinga lang rin tayo ng saglit and then banat ulit. Wag lang tayo magsawa na mag-push back and then kumbaga we already have them by the throat kumbaga at some way. Pero yun nga medyo pumapalag-palag pa so tignan natin ano mangyayari. So yun lang naman yung sa akin. Kumbaga, tuloy-tuloy lang tayo. Yun lang naman. Thank you. Thank you, Neo. Pagaling ka. Maraming salamat. Hello, Arwen. Sana naririnig mo na kami, Arwen. Hello. Ako po. Dinig ba ako? Ayan, dinig ka namin. Yes. Ayan. Ano ang iyong gustong i-share sa nangyaring impeachment trial ngayong araw na ito? Hala, hindi ko dinig si Joey. Wait lang. Open ako sa ibang device. Ayan. Saan siya na? Ayan. First time ko mag-join. Eto, hindi ba nag-echo pag... Hindi naman. Ayan, naririnig mo kami? Hello, Arwen. Hello, Arwen. Ayan. Hindi naman. Ay, sorry. Ma'am Joey, hindi ba nag-echo pag... Nag-e-echo na ngayon. Nag-e-echo na ngayon. Hello, Arwen. Hindi talaga, Ma'am Joey. Parang feeling ko ako lang. Ano ka muna? Ako lang nagsasalita. Disconnect ka muna. Disconnect ka muna, Arwen. Teka, Arwen. Disconnect.
Connect ka muna and reconnect. Ayan. Connect this ka muna. Ayan, okay. Anyway, hello, Blackheart. Hi, ate. Hello. Narinig niyo po ako. Hello? Naririnig ka namin. Very clear. Hello po. Hello po sa mga classmates. Hi, Sas. Hi, Ate Joey. Ayan. Ano ang gusto mong i-share ngayong gabi? Actually, hindi ko pa ate napapanood yung buong pero yung super konti lang about it. Sobrang whiny nila, no? For some people for people na they've been pumping themselves na we have this, parang na siya, sure na para bang guilty na yung ini-impeach. Pero, ang whiny-whiny ng tone nila kanina, like, yun nga, yung si Auntie Saliva, di ba? Parang, tsaka di ba, Saliva, tsaka teeth. Ngipin, tsaka saliva. Para sila yung parang, oh, Your Honor, oh, ginaganto ako. Parang ganun yung tone nila. Tapos, in fairness, very true to their character as well, na always victim, helpless, pero outside of the battlefield, which in this case is the court or the Senate, outside of that, ang yayabang. Dami-daming sinasabi sa media, pero yung substance, wala. Kaya idadaan na lang sa tono, sa emotional appeal, I mean appeal to emotions, yung mga ganon. So parang nakakabwisit dahil taxpayers money pa din kasi yung tumatakbo doon. So parang yun na nga, like what you mentioned, gagamitin lang nila for airtime, para lang makilala sila, ganyan. And it's just really so annoying. But at the same time, it's a breath of fresh air din si Attorney Singson. Na, kasi when she speaks, dun lang sa mga konti kong napanood po, hindi ko pa naman kasi buo. When she speaks, wala naman siyang ere. Hindi naman siya mayabang. Parang as a matter of factly lang nga siya. Borderline flat pa nga minsan yung tono niya, 'di ba? But the substance is there and she really knows her shiz. So parang hindi at saka ang ng comprehension, which we can't say the same thing sa other group, 'di ba? Kasi parang typical din yan sa kanila pag nade-derail from their script, ha? Hindi makasunod pag hindi nafa-follow yung inaasahan nilang reaction. Pero yung si Attorney Singson, nakikinig siya. And so, therefore, she can react accordingly. And talagang, wala. Sobrang niya lang, surgical at sobrang clear sa kanya ng rules. At the same time, grabe yung, at least, sa bagay, naka-record naman to. Sobrang joke yung parang, may, parang someone's there beside cheese. Ano yun, maglilinis ng kuko or magtitimpla ng kape. Parang, ano ba yan? Minsan Sobrang talaga awkward, no? Tapos, Yeah. sobrang awkward ng itsura niya. Tapos, ang ginagawa pa yun, kumari nagbabasa-basa pa siya. Yeah. Parang, ganyan-ganyan, na parang, wala bang country? Baka mag-contribution. At the same time, parang, ba't ka nagbabasa? Yeah, tapos parang, ba't ka nagbabasa? May nagsasalita. Shouldn't you be taking notes about what they're saying or sumunod ka? Anong binabasa mo? Ano yun, nag-aaral ka pa lang para may masabi ka late? Parang, at least, the least he can do is parang look alive, na nakatutok, nakatingin sa nagsasalita, sa Pero siya, parang to hide siguro yung pagka-awkward. Hindi nila siya titingin sa people. So, nagbabasa siya. Ewan ko, parang, tapos pa siya, parang, hinipe niya pa yung people kasi parang he still posted that he ran, like parang 5 km ba yun? Was that before the Was that before the impeachment? So parang, you even attracted
a lot of attention to what? To sit beside somebody and basically just be display. Para siya yung kapalit nung parang voice recorder dun sa tabi. But I doubt that he can function as as that, hindi niya yun maaalala. So yun, parang when we look back in this part of history, it's such a shame to be him. Parang kahit siya, siguro as of the moment, he feels justified. Of course, yung mga tao nakapaligid sa kanya, they're saying that, yeah, you're doing the right thing. But yeah, history will reveal din naman and it'll be the judge of that. Na parang, This is, seriously, I don't think Win Gatchalian understood how embarrassing this is. And that he's going to be remembered as an inutil senator. yeah. Ayun. Ay, ito yung post niya eh. Quick 5K run before a very busy day. Parang Bex, nag 5K run. nag 5K run ka pa, di ka mabibisi. Kaya, ano yun, nag-SRA siya Busy. doon? Mm. Ano kinabisi mo po, sir? Ano yun, nagbo-book review ka? Ano yun yung kinabisi mo? Or may kakompetensya na ba yung steno or yung nagtitake notes doon? Yun na ba yung bago niya? Nakakahiya. Kung nag-quiet na lang siya, eto pa parang, I'm sure, mapapansin din naman yon. Pero hinighlight niya pa kahit sa followers niya. So parang, kadiri. At the same time, siguro, maybe, if we're trying to see from his point of view, he's banking on the forgetfulness of the Filipino people, which in that sense, I guess he's not entirely wrong. Kasi nga, makakalimutin din naman nga tayo. So, not to parang i-negative yung mga tao. It's nice na ito nakaka-release tayo ng kainisan dito and parang nakakapagtawa tayo. But let's not forget na evil yung kalaban natin eh. So parang pag ganito, when we're discussing this, na parang, yeah, it's fine because Cheese is generally ganito. Kasi si Cheese, kahit pa gusto niya sigurong mag-trick, he knows things. So, even if siguro kaya niyang gumawa ng mga kalokohan, he cannot go beyond yung parang magmumukha na siyang bobo, na parang, Oh. grabe, hindi mo to alam. So parang yun yung mitigating kay Ito na, Cheese. dito, ito ha, tingnan mo, nandito ako sa page ni Win Gatchalian. Ito, sa FB page niya. Pag nagpunta ka doon sa mga posts, nag-limit na kasi siya ng comment section na only those who follow his page for more than 24 hours can comment. Meron pang isa na, but anyway, ito yung mga comments sa kanya ng mga utaw. Senator Win, mukha kang first lady ni Senator Cheese. Sir, ang taas ng posisyon mo, bakit ganun performance mo kanina? Wag magpanggap kasi we understand lahat naman kayo dyan. SP na taga-tango at tagalista sa tabi ni Sen Cheese. Haha, ginawa siyang secure. At magte-take note ang SP. Tagalista ka na lang ng noisy. Na fourth week kayo ni Escudero. Parang si Lito Lapid, tahimik lang. Congrats, SP. Seatmate of the Philippines. Bek, walang positive! Diba? Ano yung taga-puna Nandyan siya ka ng pala. laway ni Cheese? Daw Eh di, tanod lang. Ulupong eh. Ha, tamang tingin lang sa attendance. Kumusta ka, seatmate? diba? Mas maganda pa rin sa live. Recovery lang yan ulit, 5 km, paikot-ikot sa Senado, Sir Win. Sigurado ikaw ang panalo. Napagod ka. Pagod yarn. Uy, walang positive. Wala man lang, Senator Win, I'm so proud of you. Wala, kahit nilimit niya na, ate. Wala eh. Hindi na umabot yung mga ano. Paano mo naman kasi i-defend kahit halimbawa ako, legit niya akong tagahanga. Yung isi-single out mo yung event na yun, paano ko naman talaga siya i-defend? Talaga namang, he was really useless kanina. Like, pati ng notes mo. Uy, grabe. Diba? Pero, Lalo na dito. Lalo na ito, malala yung mga comments dito eh. Ayan. Grabe. Talagang, anyway, deserve mo yan. Kung ayaw yeah, sobra.
Parang ang light-light nga yung mga panglalait na yan sa compared sa pero parang sila kumakalyo na din sila. Like, yung before na-ouch sila ng ginaganon. So, pero ngayon parang nadidesensitize na din sila na, hindi. Which brings me back to yung sinabi ko kanina ate na, he's probably counting on our forgetfulness. Hindi naman yan. Mabait naman yung Pinoy. Mamaya, magdi-debrief sila as a group. And then later, they're not as mad as they were before nagganito, nagganyan. So, I hope I'm not saying na, wala na tayong pag-asa, guys. But, I'm also not saying na parang there's so much hope at the same time. And We while have to it's, hurdle our forgetfulness. We have to, yun talaga yung kailangan nating, that's why public conversation is very important para napag-uusapan natin yung, yung mga mga, grievances nila sa atin. oo, tsaka yung mga lingering problems. Makahanap talaga tayo ng truthful solution doon sa mga problema. Kasi we would not be able to solve anything kung hindi natin kayang i-define yung problem natin. And yung problem natin, pag-define natin yan, kung meron tayong institutional memory ng mga nangyayari sa bansa. Correct. Ganon. But at the same time, may different kinds of like personality-wise, there are different kinds of people. Yung for example, when discussing problems, parang let's say half of those, okay na sila, basta napag-usapan na. Which yun yung feeling ko binabank na ng mga walang hiyang yan. Tapos yung other half naman, very self-aware and intentional na, no, we're just talking about this now because we want to come to a solution. But talking about this now doesn't make us forget. Parang, sige, for now, makaka-release kami, but it doesn't cloud our memory. Pero kasi madami pa din yung, di ba ate? Kasi may ganun like when you have a problem sa personal, ganun yun. Tapos naka-sigh of relief ka na ba sa friend mo? Balik ka na naman dun sa toxic mong relationship. Di ba? So, yun lang yung, sorry. I guess that's my main point na parang, okay, let's talk. Let us not forget, 'di ba? Kung ano yung mga ginawa ni Cheese in the past. 'Di ba? So, ngayon, ikaw Cheese, Yes po. transactional And lang yun sila win din. Oo. Sila win din. Ganyan sila. And yun, nakakasad lang din at the same time yung nangyari kila Sen Dante and parang naisahan naman tayo doon. Yun na nga. So, mababalik siya na, diba, nag-ilang days tayong out in the streets, ganyan-ganyan. Tapos parang, ayan, inantay lang nilang magka-tsempo, tapos ando na naman sila. Tapos kuhugutin na naman sila. And now, mag-express tayo na parang, that's so unfair, it's blah blah blah, ganyan-ganyan. Pero parang sila, naaaral din nila tayo na, hindi, wala naman yan. Galit lang yan this week. Mag-aanuhan yan this week. Pero next week, tita mo, okay na naman yan. Pwede na naman, we can pull off another shitty thing against them. And then they'll just take it. Or maybe they'll go out in the streets but they won't last that long. So parang ganyan. So hindi ko naman po sinasabing alam ko na yung gagawin, but let's not forget everything na ginagawa nila, lalo na yung nang babasto sa Constitution. And yung pinapakita talaga nila na, yeah, so what? Even if that's the rule, so what? Parang we're in charge. So, we'll do as we please. So, let's take note of those people and talagang ganyan. And ayun, let's continue to pray for yes po, may kasalita ata si Mrs. Ayan. Ay, ituloy mo. Okay. Ituloy mo yung Cheese. Okay. So, let's just continue to pray for PRRD, for Sen Dante, yung si ano yun, Defensor, and yung 18 Marines at plus, and then yung defense, and then kila Ate Joey, let's continue to pray. And guys, wag tayong makalimot. Wag natin kalimutan yung, I know, mag-forgive, pero for now, wag natin kalimutan yung galit natin sa kanila. Magpa-relieve tayo, in the sense na, para hindi tayo, so that it will not take a toll on our health. But dun lang,
But let's not forget this crap, this shitty thing that they're doing to our country. Ano girl, may nakakatawa. Panoorin muna natin to. Nakakatawa kasi Sige. yung AI. Puntahan mo yung ni Teddy Adarna. AI ni Teddy Adarna. Oo, punta kayo sa ni Teddy Adarna. Eto, Yan. Moral, justice, truth, bubbling. Get it together. Moral, just ang lakas makapagpaluwag ng ugat, ano? Parang dapat siya tinabihan ni Win, tapos yun yung niya, silbi niya, tagapunas ng laway ni. Kawawa si Luistro talaga dito. Kasi, alam mo yun, I'm very sure ang tagal niyang pinractice yung opening statement niya. Tapos putang inang maaalala lang, bumula yung bibig. Girl, pinractice pa yung speech na yun? Parang, Sure, ako yung Yeah, Yung nag-outfit modulation, pa, makeup. yung modulation, yung, hindi siya ganun magsalita. girl, parang 10 minutes ago lang sinulat yung speech. Wala man lang silang nandun na, parang masyadong drama yung speech. Wala ba tayong mas matter of fact, ganyan. Parang, yun kasi talaga kanila, ang mga driver, ganyan. Walang dala, para siyang, alam mo yung parang yung favorite declamation piece nung grade school tayo. Oh my gosh. Yeah. Vengeance. Give me a piece of bread. Spare me. Give me your mercy. Spare me your I'm mercy. a child, so young. So thin and so rugged. Rugged. I'm a child, so young, so thin, so rugged. Ang pansit, Nay! Or yung mga pangsabayang pagbigkas. May God, parang ako kasama sa sabayang pagbigkas. Yung, andiyan sila. Andito na ang batingaw. Okay, pinractice yun. Ano yun? Ano ba, Jerville? Ating Jerville, paano kami sabayang pagbigkas or pag-reclamation ng grade 5? Alms, give me a piece of bread. Pero,